Hindi makapaniwala si Kimori na naihagis yun ni Goro gamit ang kaliwang kamay, habang inalok naman ito ni Obayashi na sumali sa baseball team subalit tumanggi si Goro at sinabing ayaw na niyang humawak ng ball ang goma dahil ang gusto niya ay maglaro na bilang isang professional player. Napayakap na lang si Kimori kay Goro nang malaman na hindi pala iniwan ni Goro ang larong baseball, habang naging inspirasyon naman iyon ni Yamane para bumalik sa team at mag-practice. Maging sina Muta at Oikawa ay pinabalik din nito kahit na mukhang labag yun sa kalooban ng dalawa. At dahil karamihan sa mga miyembro ay umayaw na sa team at may kanya-kanya ng ibang nasalihang club ay ang tatlo na lang nina Obayashi, Yamane, at Kimori ang natira na marunong maglaro mismo ng baseball. Gayunpaman, sinabi ni Kimori na ayos lang iyon dahil ang mahalaga ay may baseball team na sila. Agad na nag-warm up ang mga ito bagay na halos sukuan ni Muta at Oikawa pero dahil sa takot kay Yamane ay wala ang mga itong ibang nagawa kundi ang magpatuloy. Bagaman naisip din ng dalawa na mag-quit na sapagkat ayaw naman talaga nila ang larong baseball ay wala naman silang lakas ng loob para sabihin iyon kay Yamane kaya wala silang nagawa kundi manatili. Maya-maya pa ay nag-practice na sila ng mismong paglalaro ng baseball kung saan makikitang nahihirapan ang dalawa nung una, pero nang sa wakas ay makasalo ng bola si Muta ay natuwa ito lalo na nang hangaan pa siya ng iba. Makalipas ang ilang araw, hindi sinasadyang nagkasabay sina Shimizu at Goro sa pagja-jogging kaya bahagyang nagkausap ang mga ito, hanggang sa maya-maya pa ay nakasalubong nila si Obayashi. Inakala ni Goro na nagwo-warm up lang ito pero sinabi ni Obayashi na may practice game sila bagay na ipinagtaka ni Goro dahil kabubuo pa lang naman umano ng team noong isang linggo. Ipinaliwanag ni Obayashi na tradisyon na ng Mifune Higashi at Mifune Nishi na magsagawa ng practice game taon-taon bago ang laban. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ito at doon nabanggit ni Shimizu kay Goro na magaling umano ang grupo ng Mifune Nishi na siyang nanalo nung isang taon sa prelims game, kaya hindi umano nito alam kung kakayanin ni Nakamori. Sa baseball field, mapapansin na mas marami ang bilang ng mga miyembro ng Mifune Nishi kumpara sa Mifune Higashi. Maya-maya pa ay sinimulan na ang laro pero nagulat si Nakamori nang biglang magkomento si Goro sa mabagal na pagpipitch ni Obayashi sapagkat hindi nila akalain na manunood ito. Umpisa pa lang ay minamaliit na ng mga taga-Mifune Nishi ang mga taga-Mifune Higashi pero maya-maya pa ay napag-alitan ang mga ito ng kanilang manager at sinabing maglaro ang mga ito na parang nakikipaglaban sa tunay na game. Dahil doon ay inayos na ng Mifune Nishi ang kanilang paglalaro nang bigla namang makaramdam ng pananakit ng braso si Yamane kaya hindi ito makapagbato ng maayos ng bola. Simula noon ay sunod-sunod nang nakapuntos ang Mifune Nishi bagay na ikinatuwa ng manager ng mga ito. Gayunpaman, pinilit kayanin ni Yamane pero nakapuntos pa rin ang kabilang team. Nagpatuloy ang laro hanggang sa maiyak at mawalan na ng pag-asa si Yamane dahil kahit anong pilit nito ay hindi nila magawang makapuntos. Dahil doon ay tumayo ang manager ng kabilang team at sinabing itigil na nila iyon dahil wala na rin umanong kwenta, sapagkat hindi nito akalain na babagsak ng ganoon ang laro ng Higashi. Dagdag pa nito na walang karapatang magsuot ng uniform si Yamane kung hindi nito kayang bumato ng maayos sa laro, at pag nagkataon pa umano ay mawawala na ang tradisyon na practice game ng Mifune Nishi at Higashi. Paalis na sana ang mga ito nang biglang magsalita si Goro at sinabi na huwag magsasalita ng ganun ang kabilang team hanggat hindi ng mga ito natatamaan ang mga pitch ng ace player ng Mifune Higashi. Maging si Nakamori ay nagulat sa sinabing iyon ni Goro sapagkat ang pagkakaalam ng mga ito ay hindi na maglalaro si Goro ng ball ang goma. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Goro kaya pinabalik na nito sa pwesto si Nakamori para ipagpatuloy ang laro. Masayang-masaya si Kimori sa muling pagbabalik ni Goro habang nagtataka naman si Yamane kung bakit iyon ginagawa nito para lang sa kanya. Hindi nagtagal ay sinimula na muli ang laro at sa unang pitch pa lang ni Goro ay hindi na agad makapaniwala ang Mifune Nishi sa lakas at bilis ng pagbato nito gamit lamang ang kaliwang kamay. Masaya naman si Goro na nakakapaglaro siyang muli kahit na sinabihan siya noon ng doktor na hindi na siya pwedeng maglaro kahit kailan. Ang kanyang ama na si Shijino ang naghikayat sa kanya na magpatuloy at tumagal lang ng 2 buwang pag-insayo bago niya natutunang gamitin ang kaliwa niyang kamay sa pagpipitch. Samantala, isang lalaki ang dumating sa may baseball field kung saan nakita nito na naglalaro na muli si Goro. At mula nang sumalang ang ating bida ay nagsimula ng maka-score ang Mifune Higashi kaya naman nilakasan lang ni Yamane ang kanyang loob hanggang sa makatira ito ng ikatlong home run na siyang nagpapanalo sa kanila. Nang sumunod na araw ay dumalaw si Goro sa puntod ng kanyang ama kung saan ikinwento niya ang nangyari sa kanya sa nakaraang 3 buwan na hindi niya pagbisita. Maya-maya pa ay pumasok na si Goro sa paaralan at doon ay sinabi sa kanya ni Nakamori ang magiging magkakalaban para sa summer tournament. Kinakabahan si Obayashi dahil pag nakalaban umano nila sa opening ang Housen ay ang Seibukan na siyang nangunguna sa Spring District Tournament naman ang makakalaban nila sa second game. Dagdag pa nito na kahit manalo sila sa mga iyon ay ang Chuo naman na siyang top 4 noon sa summer tournament ng nakaraang taon ang makakalaban nila. Gayunpaman, sinabi ni Goro na mag-relax lang si Obayashi at magtiwala sa sarili dahil nagawa nga umano nilang talunin ang Mifune Nishi, at kahit papaano ay nakakabato at nakakapalo na ng bola si Yamane.
Pinayuhan din ito ni Shimizu na sanayin ang sarili sa practice game, bagay na sinang-ayunan ni Goro. Subalit sinabi ni Kimori na kung makikipag-practice game sila sa mga kalaban ay sang-ayon din siya, pero hindi niya alam kung kakayanin ng mga first year ang ganong practice at kung kaya ng mga iyong lumaban sa iba pang mas mataas gaya ng Chuo, kaya naisip ni Goro na itanong kung anong school ang medyo malapit sa year level nila na pwedeng makalaban at iyon ay ang Tomonoro. Samantala, sa nasabing eskwelahan ay may dalawang babae ang humahanga kay Toshie Sato na siyang kapitan ng baseball team, kaya nais nila na maging assistant manager. Si Toshi ang lalaki na dumaan noon sa baseball field na pinaglabanan ng Mifune Nishi at Mifune Higashi. Gaya ni Goro, malaki rin ang hangarin ni Toshi na maging professional player, kaya pinili nitong pumasok sa Kaidao High School na merong sports scholarship program at isinantabi ang pagpasok ng kolehiyo. Maya-maya pa, habang nasa field si Toshi ay naroon din ang dalawang dalaga, at nang makita na masaya ang kaibigan ay ipinalamang na ni Yumi kay Ayane ang pag-a-apply bilang assistant manager ng baseball team. Ngunit nang subukan niyang kausapin si Toshi ay hindi ito naging interesado sa kanya, lalo na at wala naman siya gaanong alam sa larong baseball, kaya napatakbo na lang si Ayane palayo dahil sa sobrang kahihiyan. Habang naglalakad palabas ng gate ay nagulat ang dalawang dalaga dahil muntik na silang mabangga ng Noy mabilis na nagbibisikleta pababa na si Goro. Dahil wala namang nasaktan ay sinamantala na ni Kimori ang pagkakataon na tanungin ang dalawa kung taga Tomonore Junior High ang mga ito. Nang makumpirma ay nakiusap si Kimori na sabihin ng dalawa sa baseball team ng Tomonore na nais nilang makalaro ang mga iyon sa practice game. Subalit nang malaman ni Toshi na mga taga Mifune Higashi ang mga iyon ay hindi ito pumayag, pero nagpumilit pa rin si Goro na makausap na ang kapitan ng baseball team. Dahil doon ay sinamahan ni Ayane ang dalawa at itinuro ang kinaroroonan ng kapitan. Laking gulat ni Goro nang malaman na si Toshi pala ang tinutukoy ni Ayane na kapitan ng baseball team, sabay bahagya nitong naalala ang unang beses na naging magkakilala hanggang sa magkahiwalay sila. Habang hindi pa rin makapaniwala si Goro na si Toshi ang nasa harap niya ay pumayag naman ito na maglaban sila, kaya ipinag-utos nito kay Kuramoto na kuhanin na ang gloves at iba pang gamit. Hindi nagtagal ay pamwesto na sila at sinimulan ang laro. Kumpiyansa si Goro na hindi matatamaan ni Toshi ang kanyang pitch, ngunit unang paghagis pa lang niya ng bola ay natamaan agad iyon ni Toshi, bagay na ikinagulat niya. Gayunpaman, hinamon muli ni Goro si Toshi, bagay na sinang-ayunan nito, pero sigurado si Toshi na wala pa rin umano iyong pagkakaiba. Ibinigay ni Goro ang kanyang pinakamahirap na course pero madali iyong natamaan ni Toshi, kaya ng mga oras na iyon ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na nabalewala ang fastball niya. Dahil sa inis ay ibinato muli ni Goro ang bola, pero nasalo iyon ni Toshi gamit lamang ang kamay. Habang nagtataka si Goro kung paano yun nasalo ni Toshi nang walang glove ay sinabi naman nito na iyon ay dahil lahat ng binibitawang pitch ni Goro ay nakakamatay, at nakikita umano nito na siya pa rin ang Goro na gumagamit ng kanang kamay. Pagkatapos nyo ay umalis na si Goro, habang bahagya namang ikinwento ni Toshi kay Ayane ang tungkol sa pagiging magkaibigan nila at ang iba't iba nilang pananaw na hindi sinasabi maliban lang sa baseball. Kinagabihan ay niyaya ni Goro ang kanyang ama na maglaro sila ng catch. Pumayag naman agad si Shijino, lalo na at matagal na umano itong hindi nakakasalo ng bola na galing kay Goro, at sumama rin si Shingo para manood. Nais ng ating bida na pagmasdang mabuti ni Shijino ang pitch niya, at husgahan iyon nito bilang propesyonal, sapagkat gusto niyang malaman ang sinasabi ni Toshi na nakamamatay ang pitch niya. Pagkasalo ni Shijino ng bola ay prangka at seryoso nitong sinabi na hindi pwedeng maging professional si Goro sa ganong pitch. Dahil natakot si Shingo sa personal at seryosong tono ng pag-uusap ng dalawa ay bumalik na lang ito sa loob, bagay na ipinagtaka ni Momoko. Patuloy na ipinaliwanag ni Shijino ang mga kulang sa mga ginagawa ni Goro tungkol sa mga pitch nito sa paraang hindi masasaktan ng ating bida. Subalit hiniling pa ni Goro na sabihin sa kanya ni Shijino kung ano ang gagawin niya para makuha ang talim na sinasabi nito. Doon na sinabi ni Shijino ang pagkakaiba sa paggamit ng kanan at kaliwang kamay. Di hamak umano na mas mabilis at kayang kontrolin ng kanang kamay ang bola, at mas nalalagyan pa ng talim ang pitch sa ganoong paraan sapagkat ang ball ang ibinabato na may kasamang talim ng pitcher ay hindi basta-basta nakokontrol ng batter. Sa kaso ni Goro na gumagamit ng kaliwang kamay ay hindi umano yun madaling magagawa nito, kaya dapat damahin ng bawat daliri ni Goro ang bola at makipag-isa roon. Naputol ang usapan ng mag-ama nang biglang dumating si Momoko para sawayin si Shijino dahil sa masakit na sinasabi nito kay Goro, sapagkat ngayon lang umano ulit sumasaya ang anak nila sa paglalaro ng baseball. Natawa na lang si Goro, sabay nagpasalamat sa kanyang ina at sinabing ayos lang iyon sa kanya. Nagpasalamat din siya sa amang si Shijino dahil ngayon ay alam niya na kung paano tatalunan si Toshi. Kinabukasan ay nagulat si Kimori nang sabihin ni Goro na hindi ito a-attend ng practice hanggang sa dumating ang tournament. Nag-alala si Kimori at kinwestiyon si Goro kung paano magiging magaling ang grupo nila kung mawawala ito sa practice. Sinabi ni Goro na may ginagawa lang siyang bago, pero isinigurado nito na darating siya sa tournament, sabay nagmadaling umalis.
Nang makumplito ang team ay ipinaalam ni Komori sa mga ito ang tungkol sa sinabi ni Goro at hindi maiiwasan na magtaka rin ang mga iyon lalo na at wala namang sinabing dahilan. Simula noon ay wala nang pinalampas na araw ang ating bida. Bawat bakanteng oras ay inilalaan nito sa pagpapractice ng pitching gamit ang kaliwang kamay. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang araw ng tournament. Subalit kumpleto na ang team pero wala pa rin si Goro kaya nag-aalala na ang lahat lalo na si Komori na nag-iisip kung ibibigay na ba niya ang kanilang line-up kung saan si Honda ang nakasulat na pitcher. Nag-react si Mute sa sinabing iyon ni Komori sabay tanong kung bakit hindi siya isinali sa starting lineup. Si Yamane ang sumagot ng katanungan at sinabing iyon ay dahil si Mute ang secret weapon ng team, at hindi umano nila yun magagawa kung wala ang nag-iisang si Mute. Dahil doon ay agad na humingi ng tawad si Mute habang sinabi naman ni Obayashi kay Oikawa na kahit papaano ay kailangan talaga nilang magsinungaling. Hindi nagtagal ay tinawag na sila para pumasok at magparehistro na, at dahil wala pa si Goro ay sinabi ni Yamane na oras na para gamitin ang secret weapon kaya naman nang papwestohin na sila sa field ay si Mute ang nakatayo bilang pitcher.